misunderstanding, misleading, o misconception. Kay uban ng mga Christian, kusog kay mo claim nga pag once na naka sa faith, mura na bag dili na ka maabtan og trahedya. Mura na bag dili ka maabtan og kanang kasakit. No, wala na gyud mga harmful events or harmful nga mga panghitabo nga naa sa imong palibot. Murag murag dili man na mao siguro ang promises. Madunggan gyud naton na diri sa mga wali ni pastor nga moingon gid siya nga Christians, the saved one, ang mga Kristiyano nga saved ha, those saved ones are not, no? Dili gina siya exempted sa mga trials, sufferings sa kalibutan. Makita nato na unya. Again, dili gina siya ingon nga faith means God will surely protect us from harm. Kay bisan pag unsa nato ka faithful, bisan pag unsa nato ka kanang nag-serve jud ta dira aba. But the fact is, or ang reality, dili gyud na siya mawala nga napata diri sa kalibutan. O kung napata diri sa kalibutan, kanang moagi kita diha sa mga kasakitan o labi na gyud ang kamatayon. No? Mo gina siya tinuod. That is reality. Dili na nato siya mawala. No? Dili nato na siya mawala. Na ang kamatayon mo abot, ang kasakitan mo abot tungod kay naata diri sa kalibutan. Dili gina siya ingon nga ang imuhang pagtuo or ang imuhang faith mag-protect sa imuha sa kanang mga panghitabo nga kamatuoran diri sa kalibutan. Pero na may pasalig ang Ginoo nga lahi pud ana, no, protection niya. Nakita mo ginato ang protection sa Ginoo pero dili ba ta exempted, no? Magina siya ang exact word, dili siya exempt, ang faithful is not exempted sa mga suffering sa kalibutan. Pero ang kanindot lang kung natay faith, dali ra kay ta makadagom sa Ginoo. Mao gid na advantage kung nanakaanang apart, kung nanakaanang sitwasyon, kung nanakaanang suffering, dali ra kaayo ta makaduol sa Ginoo. Kung maayo lang nato pagkagamit ang faith. That is the number one misleading misconception about faith. Nga kung ang uban dali ra kay maka-claim ba nga kung naa sila ana nga pagtuo, murag dili na dayon sila mataktan o bisag unsa nga kasakitan sa kalibutan. Misconception. Ana pa sila diri kung ako ay may pananampalataya, hindi kami pababayaan ng Diyos. Amen. That is a misconception. No? Kaya ingon bitaw ang Hebrews 13:5, kung sa may gingon sa Hebrews 13:5, kung makita nato. Hebrews 13 verse 5. Ana diha, let your conversation be without covetousness, and be content with such thing as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Ang i-claim man good sa uban nga mga magtotoo ko no. Kinirang last. Kanarang last ang ilang i-claim. I will never leave thee, nor forsake thee. Mura na ilang claim. Kaya naman kuno sila yung faith. Ato lang tawag nga kuno. Why? Maka-question mo ta, are they saved? If you are saved, then tanawa ang babaw. Nabuhat na ba na nimo? No? Nabuhat na ba na nimo? You cannot claim this one, I will never leave thee, nor forsake thee, kung wala taan ng babaw. No? Let your conversation be without covetousness. Be content with such things as ye have. Kay ang libro magud nga Hebrews, sa akong pag-research, ang libro nga Hebrews is no specific author. Ang claim. No? Wala dili sila makaingon according to the Bible scholars nga akong natanawan based on the research, wala siya specific. Dili sila makatudlo nga si Paul gyud ang nagsulat na, dili sila makatudlo nga si ang tinudluan, ang disciple ni Paul gyud ang nagsulat na, walay specific author. Unya, wala po siya specific kung kinsa ang padulngan
sa mensahe. Basta taga-Hebrew. Now, ang pagtanaw sa mga Bible scholar sa tibuok libro sa Hebrew, ang author, sure din sila ng author, is a Christian faith nga gi-guide sa Holy Spirit. Then second, ang gipadagan sa mensahe is katong mga Christians nga persecuted nga naa sa lugar sa mga Hebrew. Kay ang lugar magud sa Hebrew, these are doon magud siya sa Roman Empire. Nya doon siya sa Roman Empire, sa kaduol niya sa Roman Empire, ang mga nagpuyo sa Hebrew are more on soldiers from the Roman Empire. So pagsulod sa gospel sa Hebrew, nagduha-duha sila kay persecuted ang mga Christians. Mura bang kanang kung ikaw Christian, mosulod ka og kanang mga Muslim countries, ingana ka delikado ang imong kinabuhi. No? Nga dili ka basta-basta mo preach sa gospel about Jesus Christ. Kay kung masakpan ka, gugdundog ka. No? Ingana siya diha ang kuan. Then, the second misunderstanding statement, the claim of faith. Kung kalooban ng Diyos, walang mangyayari. Misleading, misunderstanding. Tanaw na to ang kuan, Romans 8:28. For we know, memorize mo sila sa ano? For we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ang makaklaim ra gyud ani is katong mga naay sakto nga pagtuo. According to His purpose. To them who that love God. Ang tinud-anay nga nahigugma sa Dios. Okay? God, sovereignty and purpose. Yes. Naagyo'y control ang Ginoo sa tanan nga panghitabo sa kalibutan. God has control over the earth, over the living things, over the non-living things on earth. Nagi-control ang Ginoo. Sovereignty. Muna siya, control over everything. No? Makita nato diri nga dapat musubay sa purpose sa Ginoo. So kung wala na siya nasubay sa purpose sa Ginoo, then it will not happen. No? Pag naay purpose ang Ginoo, then it will happen. Muna siya nga Christians who truly believe the salvation can claim these things. Then God does not cause evil. Dili gyud ang Ginoo ang magdala og kadautan. Tanaw na to sa James 1 verse 13. Wala gyud plano ang Ginoo nga magdala og kadautan sa tao. James 1 verse 13, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. Ayaw gyud pag-ingon nga kung nana ka sa kanang sa sitwasyon nga natintal na ka. Nya moingon ka nga gitugot gud ni sa Ginoo nga matintal ko. Why? For God cannot be tempted. Amen. Kay dili gyud matintal ang Ginoo. Kay katubi taon sa panahon nga gitintal siya sa yawa, wa din siya natintal ato. Right. So, kung moabot na ta anang, kung kita mabutang na anang nga sitwasyon nga nasulod na ta sa laang sa temptation, we cannot say. If you are a Christian, do not say with your mouth, do not say with your mind, do not say with your heart that I am tempted because of God. Because God cannot be tempted. Neither tempted He any man. Bisan siya, dili siya magtintal sa tao. So, dili kita makaingon nga ang Ginoo ang naghatag og kadautan sa atong kinabuhi. Because God cannot be tempted. Especially nga naata diri nagpuyo sa kalibutan. Amen? Letter B. Ikaduha, introduction pa niya papapos sa main.
Ikaduha, faith does not mean exemption from danger, disaster, or suffering. In disaster, faith does not cancel reality. Muna siya kung gingon kagayin na. Ang atong pagtuo, dili siya makapawala sa kamatuoran nga mulabay ang bagyo, nga moabot ang baha, nga moabot ang landslide, nga moabot ang trahedya sa atong kinabuhi. Dili gid na makapakansel sa kamatuoran nga naata sa kalibutan. We are still living on earth. Mao gid ay kamatuoran. Pag once ikaw buhi pa, you are subject to death. No? Isagit ka sa or ang imong padulngan kamatayon. Mao gina siya. No? So faith does not cancel the reality. The Baptist believers, Christians should always have this in mind. Faith is obeying God even when it comes or even when events are uncertain. Kana bang maabot ang mga panghitabo nga wala na to gi-expect nga mahitabo sa atong kinabuhi. Especially sufferings, disaster, and other things. No? So, faith is obeying God bisan pa man o maabot na siya ng mga butang. Kung nakay pagtuo, padayon sa imong pagtuo. Ayaw palayo. Second, ignoring wisdom, warnings, and preparations is not faith. It is presumption. Kaya bitang uban nga, oy, labi na ng mga nagpuyo sa daplin sa kuan, sa baha. Maday ang taga-barangay or taga-LGU nga, na ay bagyo nga moabot, kusog-kusog ra bagid ni super typhoon. So kana mga nagpuyo daplin sa sapa, evacuate na mo adto na mo sa safety nga lugar. Nya mo na daday ka nga di ko ma-evacuate. Na ako'y Ginoo nga gisaligan. Faith is not faith, that is presumption. Presumption is accepting or believing. No? Wala bang nagtuo ka sa walay kasukaranan. No? Ingana ang presumption. So wala ka nagtuo, imbis kay mao na to siya ang protection sa Ginoo, giwarningan na ka, wa man ka naminaw. Again, faith does not cancel reality. Especially ginikining sa mga sa mga batan-on, unya ang musulti bitaw kay kanang mga tigulang na unya i-advise dayon ang mga batan-on nga ani ayaw gid ani kay mao na ni siya ang hitabo sa unahan anak. Unya sa buhaton sa batan-on. Curiosity. Gusto gyud mo sulay. No? If you are a faithful, if you are a believer, then ang tanaw nimo kinibang istorya is naaba ni siya sukaranan sa Bible. Naaba ni siya sa gitudlo sa Biblia. Kung naaman gani din paminaw. Ug sunod na dayon sa insakto. Muna siya ang dapat niya buhaton. Okay? Then God's ultimate promise is eternal life, not guaranteed physical safety on earth. Ang pinaka-end point ragit sa ato ang faith is ang eternal life na promise sa Ginoo. Wala gid siya nag-promise nga himuon kang adunahan sa kalibutan. Kasi nag-promise ana nga himuon kang ng adunahan sa kalibutan. Yawa. Yawa. Pero kung himuon kang kung tugutan sa Ginoo, maayo. Pero wala yun. Ayaw yun na siya i-claim nga mahimo kang dato diri sa kalibutan. Kung dili man gani na siya itugo. Kada bang imo na lang paningkamutan mo na lang ginaimuhang purpose diri sa kalibutan. No, it's not that. Kaya wala nagpasalig ang Ginoo nga mao na siya ang mahitabo diri sa kalibutan. But the guaranteed you have eternal life. Wala diri to adito. Okay? Now, adto ta karon sa main
how faith works into this world. How? Unsaon di ay. Number 1, faith gives strength and peace in times of crisis. Muna sakto nga faith. Kung natay sakto nga pagtuo, maghatag yun na siya o kahapsay, peacefulness in times of crisis. Philippians 4 verse 6 to 7. Tanaw na to ang Philippians 4 verses 6 to 7. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. Verse 7, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Okay, muna siya ang because faith is not passive. Ang faith kuno dili siya passive. But ba sabot sa passive? Accepting or allowing what happens or what others do with active response or resistance. But pasabot ka na bang igo na lang ka mudawat, igo na lang ka maminaw sa mga pahitabo nga wala man lang kay buhaton nga kanang resistance, wala man kay buhaton nga kanang rebuttal sa imuhang sa mga pahitabo. Faith is not passive. Dili ba sa ingon nga kanang kung nagpuyo, samtang nagpuyo pa ta diri sa kalibutan, dili ta ingon nga magpaabot na lang taon sa mahitabo kay tungod sa atong pagtuo. Mulihok pud ta. Kay ingon pa bitaw si James, faith without works is dead. Kay base sa imuhang lihok, base sa imong binuhatan, diha makita kung unsa ang imuhang pagtuo. Dili na siya ingon nga aron ka maluwas. No? So dili na siya ingana. So faith responds to fear with prayer. Kaya ang mga tao diri apod sa Philippians ang nahitabo nangahadlok sila. Nangahadlok sila kaya ilang palibot are full of persecution. Daghan po'y naglutos sa mga Christian ana nga mga panahon. So puros sila gipangbukod, gipangita. So sa ilang kahadlok wala na sila kaayo nagkapakita sa ilang pagtuo. Pero niingon ang Philippians 4, 6 and 7, ayaw kahadlok. No? Ayaw kahadlok. So faith gives strength and peace in times of crisis. Okay? And second one, faith trusts that God is sovereign in calamities. Magpabiling yun gyapon ang ato ang pagtuo nga bisan pang maabot na siya ng mga panghitabo, mga danger, mga disasters sa atong kinabuhi, mga suffering sa atong kinabuhi. We must put into our minds and our hearts that faith or God is sovereign over things. Kay siya man ang nai-control, sa iya pud ta mayango mo. Amen. Sa iya hapud ta mo paduol, sa iya hapud ta mo hangyo. Okay? So dili pud ta mayon nga in Jesus name evil hawa. Dili gyud ta makana. Kay walay makabuhat ana kundi ang Dios. Igo ra gyud ta mo hangyo sa iya. We cannot do that. Okay? So sovereign, God has supreme power, ultimate power, authority, and control over all creation. And His will is the final cause of all things. Ang iyahang will, pagtugot. No? So Psalms 46 verse 1 nag-ingon, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Muna siya giingon sa Psalms 46 verse 1. No? Siya ang atong refuge. Then, kung moabot, labi na itong mga niagi ng mga panahon, no? Grabe ang Visayas. Samanto, Visayas, Davao. So, earthquake, bagyo. Puli-puli lang sila. Earthquake, bagyo. Pag-abot sa Luzon, bagyo. All those tragedy, all those phenomena, nahitabo, naagi na ngamatay. So, makita nato sa mga video, sa Facebook, sa bisan asa, sa YouTube, sa balita. Daghan din kayo ang
kung ato na namatay atong mga times. So nakita po nato dito uman nga. So dito natin labi natong naibata sa during atong linog. So daghay mga video nga napakita nga nagampo na lang pag-abot ato nga time. So ingana siya, no? But as Christians, we can claim Psalms 46 verse 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble during these times. So applying faith during these times, we can ask God for peace daily. We can replace worry with worship. Then, we can trust that God is still in control of the nation kung moabot man ganing ni siya ng mga panahon. So, ingana lang atong buhaton, if we have the faith that needed to be. So, we can ask God for peace kada adlaw. Then, we can replace worry with worship. Then, we can trust God is still in control of the nation. So, ingana na siya. Then the second one, faith leads believers to live righteously in corrupt society. Labi na gid sa atong panahon karon. No? Para mapadali ang proseso, kinahanglan og padangog. No? So, natay klase-klase nga mga experiences sa different agencies sa atong government. No? Natay ika-share sa line-line nga mga pahitabo. Nya mao ginaa siya ang common nga makita. Nga dili madali ang imong papel kung dili ka mo agi ana. No, titulo sa yuta pag-process nako atong titling, so niabot jud ko mga agency lisod kaayo jud magkinabuhi. Lisod kaayo ang imo bang konsensya? No? Perminti ka dukdukon sa imong konsensya. Faith is demonstrated by works. Nya kung faith is demonstrated by works, makita ang imong pagtuo diha sa imong binuhatan o nya ang imong palibot ingana, labi na gyud ang imong amo. Nagtrabaho ka sa dihang agency, maingon dahil ng imong amo nga, i-process na ni kang kuan, kaya human na nigbayad. Lisod kaayo. Mabito na siya nga, it will lead you to resignation. Sign na lang dyan ka kung nakay-consist. Kung nagdako ang imuhang faith diha sa imong kasing-kasing, di yun ka mutubo anak ng mga lugar. Mangita yun kang lugar nga free ang imuhang conscience. No? It will lead you to resignation. Okay? Mabito na ingon sa diri nga, be honest even if others are not. Be honest even if others do not. Be honest even if others will not. So bisan pag walay nagbuhat, bisan pag walay gusto mo buhat, o bisan pag wala, kanang dili magbuhat ana. Nya tungod kay if you are a Christian and if you have faith, ikaw ang mubuhat ana. Be honest. Now, letter B, faith empowers holiness in a sinful environment. No? So, mo na siya nga kung tuo ka sa Matthew 5 verse 16, let your light so shine. No? So if you have that kind of faith, bisan pag-asa kay butang, makita gyud ang imong pagtuo. No? So yung ana siya ang faith. Faith empowers holiness in a sinful environment. So, then makita po nato sa Romans 12:21, be not overcome of evil, but Romans 12:21. Because 12. Romans 12:21.
overcome of evil, but overcome evil with good. Ayaw padaog sa daotan. Daoga ang daotan, pinaagi sa maayo. Mabito na siya nga, kanang, kung makakita ka sa imong mga friend na bad influence, palayo. No? Palayo. Kung di makaya o ka ng soul winning, palayo. Kung kung naka-istorya na ka, niya, diligid siya mo to. Palayo na lang kay ikaw man ang no? Basta ikaw ang mabalhin. No? Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Then last na. Faith moves believers to love and help others. No? Ang pagtuo makapahimo or makapalihok sa mga magtutuo nga mo higugma o mubuhat na mo tabang sa uban. If you truly have faith, mapito na siya nga usahay kita kung naman gani mga panghitabo nga ingato disaster magtigom ta og relief goods. Di ba nakatry naman ta na diri katong nagtigom ta kuan di padala sa labi na tong dito sa isla sa Dapa dito sa katong sa to nga bagyo. Odette ba to or Bagyong Odette na naigo ang isla sa Siargao, no? So nagpadala ta dito ang mga relief goods. So extend help, no? So if we have faith makes believers compassionate. Kung naatay sa pagtuo, dali ragid kaayo humukon ang atong kasing-kasing. No? Dali ra kayo humukon. Dili ba ingon nga lisod kaayo dat-on. Kay naman parehas man tag pagtuo, parehas man tag espiritu nga nagdagan sa atong kasing-kasing. So kung unsay gihisgutan nga kamatuoran, dali ra kayo tama dala. Dali ra kayo tadadon. Muna siya ang pagtuo. Then faith acts in love, not just talks about love. Dili na siya naghisgot about gugma, kundi naghimo pud siya alang sa gugma. No? Mama na siya ang isa ka evidence. Mabito to sa atong gibasa faith. Unsa ito atong gibasa? Hebrews 11:1. Faith is substance of things hoped for, then evidence of things not seen. Okay? Mabito na siya sa atong text nga gibasa kagaina. Okay? Tungod ana niya. So, mo na siya mahitabo, if we have this faith, churches giving relief goods, members helping others, especially sa mga nanginahanglan, bisan pag estudyante na siya, balo na siya, or tigulang na siya, or masakiton ba na siya, or bisan unsa pa man ang kahimtang nga naa diha, as long as na kay kasing-kasing nga matuohon sa imong pagtuo, dali na kayo ang pagtabang. Then, sharing the gospel. Muna siya ang pinaka-importante. Nga mahatag or ma-deliver na to ang kamatuoran sa gospel. No? So, wa man gud tay laing ikabilin sa mga non-believers. Especially kung kaila ginato ang mga non-believers, which is the truth. So, mabata na sila nga dili man kita mo convince, igo naman kita magsulti. So nana na siya sa kamot sa Ginoo pag once magbuhat na ta sa atong part. And lastly, if we have this kind of faith, it is easy for us to support. Di ba kagaya? So it is easy for us to support. Bisan pag unsa pa na siya nga klase nga support. Bisan pag unsa nga klase nga support ang gikinahanglan sa ato. If we have this kind of faith, then it is easy for us to lend a helping hand. Dali ra kayo ikahatag ang atong kamot tabang ta. Okay. Now in conclusion, faith is not just believing. Dili lang sa ingon nga pagtuo. Okay, there are sometimes lisod kayo sa a distinguished, no?
Mo ni siya nga kung ginaingon gyud siya na lisod kaayo ang kanang word nga discernment. Lisod gyud kay na siya sa ako sa una. The word discernment. Kung saan ako pagkabalo nga kini nga mga panghitabo or kini nga mga mensahe gikan sa Ginoo. Lisod kaayo na siya sa ako sa una. Because I don't have this kind of faith. Unya karon makaingon ko nga discernment nana siya kana siya nga mensahe gikan na siya sa Ginoo if that message is from the Bible, from the Word of God. How can we know? May bala na to if we read the Bible. If we read the Word of God. Ana ra gid siya. Kadigid ka kung dili ta makabasa sa Bible, kung dili ta mobasa sa Bible, wala gyud tay kagunitan. Wala tay kahuktan. Wala tay kabasihan nga kanang mensahe nga atong nadunggan, kanang mensahe nga ato ang gisalusaluhan gikan siya sa pulong sa Ginoo. Wala tay discernment kung wala ta mobasa sa Bible. Kung dili ta mobasa sa Bible. Kay faith cometh from hearing, and hearing with the Word of God. Then, faith gives peace in crisis. Then, triumph in corruption, and compassion in suffering. Muna siya ang tinud-anay nga mahitabo if we have faith. No? Bisag pa kung sa kagubot yung palibot, naagihapon kay peacefulness. Kanindot ba ano? Di ka marato. Batulo na mga ito tungod sa kape. Tungod sa kape. Nervyoso kayo. So, no? Kanindot kayo. Bisag pa kung sa kagubot ng palibot, but since you have this kind of faith, you will be peaceful. Kunya mo, biya na gipangandoy sa uban. Ngayon ta na, hapsay ang akong panghuna-huna. Then, in a country full of challenges, God is calling these people to live by faith. Muna siya ang kamatunan. This is reality. No? Na kung gubot na gani, kung nanagay ta, naman kita nagpuyo diri sa palibot nga gubot. So, atong tanaw na to, how are we going to use our faith? Isa ba ta sa budasdas, urong sulo, or maminaw sa ta sa kung unsa ang gusto sa Ginoo sa ato. Sa gusto sa Ginoo nga buhaton nato. No? Nya asa man nato na siya makita, mabatunan, makatunan sa pulong paghapon niya. Okay? And lastly, basaw na to palihog ang Hebrews 10:38. Ingon ang Hebrews 10:38. Now, the just shall live by faith, but any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Kay dili gyud malipay ang Ginoo. Nga naay dili mo dawat sa iya. Kung magpalayo na ganing ta sa Ginoo, no? Dili gyud malipay ang Ginoo. No? So, the just shall live by faith. Ang mga justified, ang mga gipakamatarong. Kaya di magita mga tarong. Pero gipakamatarong. We are justified. So we will live by faith. Nya, ningon po ang sunod. If any man draw back, kung naay mo palayo sa Ginoo, dili siya malipay. Has no pleasure in him. Now, mga kaigsuunan, the message sa kinitanan, there are three things na dapat natong hinuklugan. Number one, are you trusting your fears more than God? Mas nipatuo ba ka sa imong kahadlok diri sa kalibutan? Sa mga panghitabo diri sa kalibutan? Kaysa sa Ginoo, sa pagsalig sa Ginoo?
Are you trusting your fears more than God? Second one, are you hiding your light instead of living righteously? No? Ato, kana bang murag maulaw? Hala, ako ram day Christian diri ka. Magsulod-sulod na lang ko unsay gusto nila. Labi na gid sa imong workplace, no? Nya makita nimo nga murag lami na kay iribatal ba? Kung unsa man gani ilang ipaistorya, murag maglahi kay sa ako ang pagtuo. Unya unsa may buhaton? Hilom na lang kay daghan man sila nga niuwi na to. Especially na gid nang kanang God. During God, unya ang istoryahan mo gud sa God is gender and equality. Gender and development. Ipatuman dahil nila ng ipakuan nila ng Suji Bill. Wherein tagaan o equal respect. Nya mo question dahil sila nga nganong dili jud ka ni mahatag sa uban, nganong dili man ni mapatuman ni siya nga bill. Lami kay tubagon. Samtang naapay mo tuog Bible, dili gyud na siya mahimong equal. Mahimo ra gyud ng equal, mahatag ra gyud ng total respect anang mga LGBT kung walay Bible, kung wala na mo tuog Bible. Pero samtang naapay mo tuog Bible, dili gyud na mahimo ng respeto man ta sa tao. Pero ang binuhatan diha na lang ginaputog, respeto sa tao. Nalamit na gid kay katubag ba? Pero ilang diskutan is balaod. RA, Republic Act number article sana diha section. Pero ikaw nga nagtuog ing ana. Maghimo kag balaod so GB. Maghimo kag provisions. So these are then lastly, are you showing God's love through your actions? These are the three things nga atong hinuklugan karon. No? Sa gamay lang nga panahon, tagaan nato og bili. Are you trusting God? Are you trusting your fear more than God? Are you hiding your light instead of living righteously? Are you showing God's love through your actions? Murag sa atong mga experiences sa kinabuhi ba siniagi ta ani ba? Kaya ako kung akong tan-awon murag kining tulo na ani ba? No? Kaya usahay labi na gid nang nay mga kasakitan. No? So mag-una ang kahadlok usahay. Mupalo na dayon ang imong realization. Na naman di ko ani nga butang no. Sa akong buhaton. Then so katong nga daghan most majority sa palibot nimo nituo ana which is against sa imong pagtuo, your faith. Nya balaod man ilang diskutan. So basin tagaan-tag higayon. Are you showing God's love through your actions? So dili ba na tayo nga nag-discuss ba na nagi ko'y pagtuo, nahigugma jud ko sa akong mga isig kaingon na Christians. But did you show actions? Did you do? Nagbuhat ba ka? Did you lend your hand? Did you show support? So, to others. Dili na siya yung so, man siya ang atong tagaan o mga moments of realization sa ato ang faith sa pagkakaroon. Kaya kabalik kita nga karon sa atong palibot murag grabe ka gubot na gyud. And since we are kita magyud ang nakabalo no naay idea no naay understanding ug nanagid sa ato ang faith, then kita ang mo paila sila by doing, no, learning by doing. So sometimes dili na nila makita sa ato kung unsa ang tinud-an nga faith, then di ka not appreciate faith. So ingan na siya. So magamputan sa katapusan.
Labing dalagon malaan nga Dios Lord, salamat kay Ginoo sa paggamit kanako, salamat kay Ginoo sa mensahe nga imuhang gihatag kanamo karon taga. Hinaot ta Lord God nga sa mga mensahe nga among nadunggan, ikaw ta na magatisok ug lisod nga dugang sa among kahibalo, aron pod ma-apply namo sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Wala gid kami mahimo ug wala ikaw sa among kinabuhi. Kay tungod kami nga makasasala, we are tempted here sa kalibutan ng God. Ug Lord, ikaw yun ang magdala ka namo. You have full sovereign over all things in earth, God. Nagyod sa imo ang control in everything ng mga hitabo diri sa kalibutan. Busa ikomitar namo ang among paghangyo o pagpasalamat in your name. In Jesus' name, Christ our Savior. Amen.